Noong ika-13 ng Abril taong 2024, sinurpresa ng Iran ang Israel nang nagpakawala ito ng 300 mga missile at drones noong Sabado ng gabi at umaga ng Linggo, bilang ganti nito sa pinaghihinalaang Israeli strike noong ika-1 ng Abril sa konsulado nito sa Damascus na ikinamatay ng 13 katao. Kilala ang Iran na sumusuporta at nagpupundo sa ibang militante, katulad ng Hamas, Hezbollah at iba pa, para pabagsakin ang Israel. Ang Iran ay nagtataglay din ng malalakas na armas at missile na ginamit nila sa surpresang airstrike sa Israel. Anong klaseng missile ito? Yan ang ating alamin sa ating episode ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ayon sa Iranian media, ang Iran ay nagsagawa ng kauna-unahan nitong aerial attack, gamit ang bago nilang unveiled hypersonic missile na Fateh-2, sa araw na nagsagawa sila ng airstrikes laban sa Israel. Ang mga missile na ito ay itinuturing na non-interceptable o mahirap ma-detect ng kalaban. Ang pag-atake, na inilunsad ng Iran noong ika-13 ng Abril taong 2024, ay target ang mga Israeli air bases, at sinelyuhan ng Iran ang kauna-unahang combat deployment ng kanilang advanced missile technology. Ayon sa impormasyong inilathala noong ika-15 ng Abril taong 2024, ng Iranian state-owned news network, matagumpay na na-deploy ng Islamic Revolution Guards Corps ang missile ng Fateh-2, na tumama sa pangunahing military installation ng Israel. Kinumpirma ng ilang matataas na opisyal ng US, na ang airstrike ay nakaapekto sa 2 airbase sa Israel, kung saan ang Nevatim Air Base ay dumanas ng matinding pinsala. Kasama sa nadamay sa airstrike ay ang isang C-130 military transport plane ng Israel, isang runway, at mga storage facility nito. Samantala, ang isa pang hindi natukoy na airbase sa Negev Desert ay tinamaan din, bagaman ito ay naiulat na nagtamo lamang ito ng hindi gaanong pinsala. Ang mga hypersonic na armas, na may kakayahang maglakbay ng mas mabilis kaysa Mach 5 o 5 beses ang bilis, ay nagpapakita ng mga makabuluhang hamon sa mga missile defense system dahil sa kanilang bilis at liksi. Ayon sa Iran, ang Fateh missile nito ay maaaring makamit ang bilis hanggang sa Mach 15 o 15 beses ng bilis at tunog. Ang development ng Iran sa teknolohiyang hypersonic missile, partikular ang serye ng Fateh missile, ay markado ng isang makabuluhang pagsulong sa mga kakayahan pang-militar, at may mga implikasyon para sa dynamic security sa rehiyon. Ang pag-unveil ng Fateh-1 hypersonic missile noong Hunyo taong 2023, ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa mga pagsisikap ng teknolohiya sa depensa ng Iran. Ang development ng Fateh missile ay naaayon sa madiskarteng layunin ng Iran, na pahusayin ang mga kakayahan nito sa pagpigil sa gitna ng patuloy na mga tensyon sa rehiyon. Ang disenyo ng missile ay naka-incorporate ang mga features nito, tulad ng movable nozzle, at ang kakayahang gumana sa loob at labas ng kalawakan ng mundo, na nagbibigay daan dito upang maiwasan ang pag-intercept ng mga sophisticated defense system. Ang teknolohikal na hakbang na ito, ay binigyang diin, sa panahon na ipinakilala nila ito sa publiko, at isinabay sa anibersaryo ng pagkamatay ni Hassan Tehrani Moghadam, na itinuturing na ama ng Iranian missile technology. Binibigyang diin ng simbolismo ang kahalagahan ng missile sa diskarte sa pagtatanggol ng Iran, at ang patuloy na pagsisikap nitong makamit ang balanse sa seguridad, sa pamamagitan ng katutubong pagsulong sa teknolohiya. Ayon sa Iranian source, na ang Fateh-2 missile, ay unang ipinakilala noong bumisita ang kanilang supreme leader, na si Ayatollah Ali Khamenei, sa isang IRGC aerospace facility, noong Nobyembre taong 2023, ay isang sopistikadong karagdagan sa arsenal ng Iran. Nagtatampok ang missile na ito ng liquid fuel propulsion, at ipinagmamalaki ang hanay na hanggang 1,500 kilometro, nilagyan ng 450 kilo na warhead,
na may kakayahang magmanyobra sa kalagitnaan ng paglipad, upang makaiwas sa mga missile defense. Sa disenyo nito, ang Fateh missile ay gumagamit ng pasulong na aerodynamic na mga palikpik sa unang yugto, upang patatagin, at maalalayan agad ang trajectory nito, pagkatapos may launch. Pinagsasama ng ikalawang yugto ang isang sustainer na may thrust vector control, at re-entry vehicle, aerodynamic fins. Ang mga sangkap na ito ay kritikal dahil pinapayagan nila ang dynamic missile na ayusin ang direksyon nito, pinahuhusay ang accuracy nito, at mahirapang ma-intercept ng kalaban. Ang mga pisikal na sukat ng Fateh missile, ay may body diameter na humigit kumulang 1 metro, at may haba na humigit kumulang 15.3 metro. Mayroon itong mabigat na timbang, na humigit kumulang 12 tonelada, na kinabibilangan ng halos 9 na tonelada ng mga propellant, na nagpapatingkad sa makabuluhang kapasidad ng kargamento nito. Ang re-entry na sasakyan mismo, ay tumitimbang ng humigit kumulang 1 tonelada, at maaari itong magdala ng warhead, na tumitimbang sa pagitan ng 350 hanggang 450 na kilo. Para sa pag-navigate at paggabay, ang Fateh missile, ay gumagamit ng isang inertial navigation unit, at isang global navigation satellite system, na kinabibilangan ng GPS at GLONASS system. Tinitiyak ng dual system na ito, na ang missile ay maaaring mapanatili ang isang kurso na may mataas na accuracy, na may tinasa na circular error probable na accuracy, mula 10 hanggang 25 metro. Ang warhead ng Fateh missile ay isang uri ng high explosive, na idinisenyo upang maghatid ng malaking pinsala kapag tumama sa target. Ang pagbuo at pag-deploy ng Fateh 2 missile, ay nagtatampok ng mga makabuluhang development, sa teknolohiya ng missile ng Iran, lalo na ang kapasidad nito, na maabot ang hypersonic na bilis, at ang pinahusay na kakayahang magamit ito. Ang ganitong mga katangian ng missile, ay pinaniniwalaan na kayang tapatan ang pagiging epektibo ng kahit na ang pinakasopistikadong air at missile defense system, na kasalukuyang idineploy ng Israel. Inirerekomenda ng mga military expert na ang pagsasama ng teknolohiya na ginamit sa mga satellite launch rocket ng Iran, sa disenyo ng Fateh 2, ay may mahalagang papel sa matagumpay na operation nito. Ang mga development na ito ay sumasalamin sa mas malawak na diskarte sa militar ng Iran, upang mapanatili ang isang matatag na kakayahan nito, sa pagpigil sa isang pabago-bagong konteksto, at pangyayari sa rehiyon, na kung saan ang technological superiority, ay kadalasang naililipat sa strategic balance. Dahil dito, ang pagpapakilala ng hypersonic technology sa arsenal ng Iran, ay nagdudulot ng mga bagong hamon, para sa mga missile defense strategists sa buong mundo, na nag-uudyok sa muling pag-evaluate ng kasalukuyang mga kakayahan at kapasidad ng depensa. Ano ang masasabi mo sa pambihirang armas na ito ng Iran? Mag-comment ka lang, at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.